Ako pa rin yung CEO ng RSDG Compact sa region. 18 years pa rin sa Kilusan. Ang pang-anim na kwento kung bakit ang unit namin o ang NPA ay palaging nandyan ang presensya sa Agusan del Sur at Agusan del Norte. Kasi ang kwento naman nito is may tactical offensive naman kami na nandito sa Agusan del Sur. Kung bakit diyan kami palagi, kasi ito yung sa buong probinsya na iikutan ng area ng NCMRC, ito yung pinaka-strategic position ng region na dyan siya dumadaan yung mga unit papunta sa ibang probinsya. Kaya doon pinupukusan yung mga sabi namin na tactical offensive. Lalo na yung mga patrol base na malapit madaanan ng mga ruta namin. Kasi yun ang pinakamabilis na daan papuntang ibang probinsya. Kung galing Misamis Oriental at Sakakuan, dadaan talaga sa malapit ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Kaya dyan kami palaging umiipensiba sa namin, sa area. At yung SRC-3 na yan, yung buong Agusan del Norte at Agusan del Sur, area kasi ng SRC-3, malaking ng SRC-3 yan, malakas din ang nila, yung ng area. Yung kadre na na-assign dyan, magaling din magtrabaho sa area. Kaya maraming maraming mga target na madaling ma-recommenda sa region na may target kami dito. Kasi competition kasi ng mga SRC na kung sino yung mabilis bigay ng mga target ng mga SRC, yun ang pinakamagaling magtrabaho. Yung may mga ganyan na mga competition din. Pero talaga, ang SRC-3, gusto talaga nila na maalis yung sinasabi namin ng mga sagabal sa area sa likuran na parte ng SRC-3. Kasi kaunting papulisado lang ang SRC-3. Yung sa National Highway lang niya, maraming pero sa likuran na niya na banda, yun ang pinaka-strategic na posisyon ng region kasi magubat at saka isolated area, hindi pa pulisado masyado. Kung papasok ang unit dyan sa area na yan, mga area na yan, hindi diretsong na bulabog kung papasok siya sa matagal na panahon kung papasok ang unit dyan kasi hindi na bulabog. Wala mga civilian na basta-basta makapasok sa mga bundok na yan. At saka konsolidado ng SR ang paligid ng SRC-3. Kaya doon kami nagpapahinga. Kung may mga TO kami sa ibang mga probinsya, pupunta kami sa SRC-3 kasi malawak yung yung base nila, yung tinatawag na base, yung parang doon mag-link up yung mga unit, doon mag-consolidate yung mga unit. Favorable kasi yung area nila. Kaya doon kami pabalik-balik sa area na yan. Tapos, ang isang TO namin dyan, patrol base pa rin. Yung sa 2018 ata yan na taon, isang patrol base na nasa isolated pa rin na area ng Agusan del Sur. Kasi doon malapit kami dumadaan pag magpunta kami sa Misamis Oriental na probinsya at saka Agusan del Norte at Bukidnon. Madaanan namin yan, ang patrol base na yan, malapit. Tapos yan ang makabulabog sa amin pag dumaan kami sa papuntang ibang probinsya, yung patrol base na yan. Kasi marami man silang mga civilian na develop na kung makakita ng trackings ng NPA, mag-report sa kanila.
Kaya yan ang napili na isa na target na patrol base na yan. So 2018, so ganun na ano namin yan, pero hindi namin na control. Ibig sabihin, hindi namin napasok ang detachment na yan. Hindi total na pakuan namin kasi namatayan kami ng ilang tao dyan. Tapos mga officer ko pa naman yung namatay. By CO ko sa Kumpak. 2 by CO ko ang namatay dyan. Tapos, ayun, hindi namin na-control. Isang kaa lang yung, hindi kaa, kadreman. Yung CO ng detachment lang ang nagpungong, siya lang mag-isa. So, hindi namin na-control. Kaya, ayun, naka-atras kami, naka-withdraw kami. Pero, mahirap yun kasi, ang, ano kasi, parang na-pattern na kami na, pag magpunta ang unit namin, ang vertical na unit, magpunta sa Agusan del Sur, parang mag-alert na ang mga munisipyo kasi, ibig sabihin, kung pupunta kami doon, parang alam na nila na mag-TO kami, mag-tactical offensive. Kaya grabing hirap namin sa pa-sekreto. Kaya nung panahon na yun, yung inatake namin ang isang detachment na yan sa part ng Agusan del Sur. May mga sugatan din man din kami. Tapos ang hirap nun kasi naubusan kami ng pagkain at saka yung gamot. Kasi may nadaanan kami na mga malalaking tubig. Hindi kami makatawid kasi baha. Malaki yung Tapos kinaumagahan, hindi kami hindi naman namatay yung mga kasama namin na sugatan. Pero nahirapan kami kasi parang dalawang araw ata yung hindi kami nakakain nun. Tapos wala kaming mga pangtulog na gamit kasi hindi namin dinala, nasa tawid ng ilog. Tapos hindi man makatawid. Bali ganun. Pero ang area na yan, marami na kasing karanasan ang teritoryo na nandyan na marami silang karanasan ng mga depensiba na nangyayari. Kaya binalikan namin, gusto namin na makabawi sila, gusto rin ng region na makabawi. So para makabawi sila, magawa ng operasyon na kasama sila kasi may isang unit din sa kanila na nag-link up sa amin para ma-high moral din sila ba, maturuan namin. Pero bigo man kami sa pagturo sa kanila kasi hindi namin na-control yung detachment. Yeah, bakit din nyo nakuha? Hindi nyo na-control? May maraming sugatan sa amin tapos may 2 nang napatay. Pag ganon? Oo, may limit kasi yun. May limit. Ganon. Pag may oras kasi na itinakda, sabi ng overall CO namin, yung sa region, sabi niya, kailangan makuha niyo ng 2 oras to. Kung hindi niyo makuha, atras na kayo. Alas 3 ng madaling araw namin binugahan. Tapos natapos namin alas 8 ng umaga. Ang taas na tapos marami ng sugatan sa amin. Hindi na namin kaya i-assault pa. Tapos isa naman lang yung lumalaban kasi isa lang yung na iwan sa detachment. Kaya hindi namin na-oberan yung detachment. Hindi namin na-control. Sige nga, ikwento mo rin yung nakita mong gaano rin lumaban yung mga ganon na mga CAFGO, yung mga ganon. Kasi medyo ngayon na magkakasama na tayo, dati sila inaatake mo, pero ngayon kitang-kita mo rin sila nung dinidepensahan din nila yung kanilang detachment. Ibang klase rin yun, di ba? Oo. Sa pagkakaintindi ko dun, sa last na namin, sa kibali sa labanan namin, detachment, parang sa maraming karanasan, kasi hindi lang kami ang may karanasan na mag-grade ng mga detachment, may ibang mga SRC din na ganun din ang ginawa nila. Parang natuto yung mga kapbo o mga nasa detachment mismo. Parang natuto kung paano nila i-upgrade ang pagdepensa ng kampo kasi marami rin silang experience na madaling na control yung mga detachment. At tingin ko, parang pinractice nila ba na ang NPA, pag mag-grade ng detachment yan, aalis din yan kung sa takdang oras. Parang ganun ang pinag-aralan ng galaw namin. Kaya nagpugong talaga yung Hindi talaga umalis, hindi nag-withdraw yung binuhusan namin ng gasolina. Yung bunkers nila kasi malalim yung nila. Pundasyon ng trinsera nila, parang napakalalim talaga. Tapos doon lang siya nagtatago.
wala na siyang kasama. Mag-isa lang siya doon. Mag-isa lang talaga yung nakalaban Oh, niyo. yung CEO ng detachment ang naiwan. Lupit. Tapos ang mga kapgo niya, takot na takot, kaya tumakbo sila palabas. Ando na sa baryo. Lumaban siya hanggang alas 3 ng kadlaw, ng madaling araw, hanggang alas 8 ng umaga. Lumaban talaga yung hindi na ubusan ng bala kasi lang siya, pick up lang niya yung putok niya. Tapos maraming sugatan sa amin, kada putok niya masusugatan ng kasama namin kasi marami man kaming nagpasok sa detachment. Marami kami. Tapos, ang 2 oras, so dapat alas 3, alas 5, tapos na ang laban nun. Tapos nagtawag na sa akin ang overall CEO namin. Bakit hindi pa natapos yan? Alas 7 na, hindi pa natapos. Sabi ko, hindi, kunting na lang, kaya nagsigaw na sumigaw na mag-surrender na. Di nagsigaw nga yung kadriman, sabi niya, mag-surrender na ako, huwag na kayong mamaril. Hindi namin binaril kasi mag-surrender. Sige, taas mong kamay mo, labas ka na. Pag-assault namin kay nakapwesto na pala siya, isa-isa kaming binaril. Sugatan naman yung kasama namin dito, basta maraming sugatan sa amin. Matibay. Anong batalyon kaya yan? May interview ko rin yung detachment. Magaling yun. Matibay yun Tapos kilala ko yung nakalaban namin nun, kadre detachment. Nakilala ko ang apelyido niya ba? Apelyido? Grabe talaga. Anong pangalan para ma-recognize ng buong Pilipinas? Ano apelyido? Hindi ko, ang apelyido nun parang ang apelyido na yun Malupit siya, mag-isa. Oo, mag-isa lang hindi ko nalimutan ko yung niya. Alam mo naman gaano yan ka-proud yan pag marinig yan na okay Grabe yun. Pero kilala yun sa buong ganun ba? nakilala ang niya, apelyido niya. Kasi parang hinahanap man yun. Sino yung parang sa kanila. Kasi sunod-sunod yung mga detachment na inatake sa SR na yun, sa loob ng SR na yun. Lahat. Pero yung detachment na yun lang ang hindi na control. Kaya yun ang pinakasikat na detachment. Yun din ang nakapabagsak ng karangalan ng unit namin. Yun talaga. Kaya sabi sa lahat ng TO namin, sa buong region, ang unit namin ang pinakasikat sa mga atake na ganyan. Dati. Kibali sa experience ng unit. Tapos, hindi pa natatalo ang unit namin. Sabi ng overall CEO namin ng region, sa TO na to, nakaposta dito ang karangalan ng region at ang unit ninyo, karangalan. Kung matalo kayo dito, talo lahat ang pinaghirapan nyo sa tagal ng panahon sa ibang mga CEO. Sabi ko, hindi na natin itutuloy ito kasi kung ganun ang pustahan dito, ay hindi ko isusugal ang karangalan natin, sabi ko. Nagpupursige man kasi kasi noon may mga CEO ng ibang region sa SMR. Malakas din pala yung competition sa inyo na mga ganyan, Oo. Ibali may mga ganyan. Karangalan ang nakataya. Ayun, talo kami. Impas yung karangalan namin, nawala. Bali, ganun yun. Ang kuwan. Pero napaalis man talaga yung detachment. Pero malaki ang kuwan namin. Pagkatalo. Nadagukan kayo doon, parang ganon. Napuruhan kami. Itong sunod mo, dito sa Pantaron rin sa Upper Pulangi, noong 2019, nakabawi ka ba rito? Itong sunod mo na encounter? Oo. Nakabawi. Sa Pantaron man yan. Sige nga, ikwento mo nga paano ka nakabawi. Pero, ang hirap kasi bumawi, di ba? Sige, ikwento mo naman itong sunod na to. Sa pagkatapos ng pagkatalo namin sa patrol base na yan, last na patrol base na namin, siyempre, balik kami sa Pantaron. Kasi, doon kami magpapahinga. Sabi ng region namin, kalihim namin, na ang unit namin ipapahinga sa Pantaron. Sige. Tapos ang nagmaniobra din ang region headquarters namin, nagmaniobra din sa Pantaron. Kaya doon kami magmaniobra din. Ang ginawa namin noon, bali, nagmaniobra kami,
Tapos, ang nangyari, nabulabog kami dun sa Pantarong pagdating namin. Nabulabog, nag-facilitate kami ng mga supply para sa meeting sa region. Kami ang nag-facilitate. Ganyan. Pero dalawang vertical kami na nagsama-sama. Vertical ng SRC-3. Combatant na unit nila. Kasama kami doon. Sabi ng mga civilian, nagkuhan kami ng supply, nag-facilitate. Sabi nila, may nag-operasyon. Ito na unit ang nag-operasyon, sabi nila. Sabi ko, sige. Okay lang yan kasi mag-facilitate ng supply. Alis naman kami agad. Hindi kami magtagal dito. Tapos, nag-command na yung overall CO namin. Sabi niya, magpunta na kayo dito sa Pantaron area kasi dito sa particular na area na to kasi magtulong kayo mag-facilitate ng supply dito banda. Sabi ng ng orientation. May instruction na. Sabi niya, tapusin na namin to, pag kinabukasan, alis na kami. Sabi ko. Ang nangyari, habang hindi talaga namin plano yung makikipag-inkwentro kasi mahirap ang namin, lumural pa kami sa ganun na panahon. Kasi galing pa kaming Apektado talaga kayo doon sa pagkatalo. Lumural talaga, may pagkatapos ng encounter ng pagkatalo namin sa Sinakungan, yung sa detachment na yun, last na namin, may mga naglaylo sa amin, nag-ambak, nag-awol, dahil sa pangyayari na yun. Talo talaga, lumural talaga. Tapos napahiya pa kami sa ibang region kasi may taga-SMR man na mga kadre ng region. CEO pa naman ng vertical din nila. Sabi nila, tingnan natin ang galing yung ng detachment na walang kahirap-hirap. Sabi niya. Itong CEO namin sa region, nagmayabang din. Kaya ikinumit ko yung niya na kung karangalan ang nakataya dito, pero pag manalo tayo dito, sabi niya, ganito din kalaki ang Sabi ko, sige, pag natalo, hirap pa yung bumawi nito. Dala-dala namin yung mga sugatan. Ang nangyari nun, nag-react yung tropa kasi nabulabog kami, may nag-report ng civilian. Sabi, alis na tayo dito kasi pa tayo dito, ma-enkwentro pa tayo. Nagpapindaon kami doon sa unahan ng kampo namin. Ang namin, kasi mga 50 meters sa kampo namin, may pumutok, isang putok. Sabi, binaril tayo ng kasama natin kasi may recon man kami. Binaril ako dyan sa nagpindahon kami, binaril ako. Sabi ko, i-clarify nyo kung yung recon ba natin ang nagbaril sa'yo o baka may kalaban na nakadating dyan. Sabi nila, wala mang kalaban dito. Pero may mga tropa na pala na nakaposisyon na malapit sa amin. Mga ilang segundo, may maraming putukan na yung pindahon namin. Sabi ng pindahon, nagtawag sa radyo, sabi niya sa akin, may mga tropa na dito. Nakarating na dito. Sabi ko, atras na lang kayo, atras. Atras kami. 3 platon kasi ang namin dun, formation. Sabi ko, mag-position muna kayo kasi ibaba natin tong 2 platon. 3 platon kasi kami. Hindi tayo makuha dito. Hindi natin ikwentron yan. Kasi anuhan pa tayo. Kung may sugatan, malayo pa yung lakarin natin. Sabi ko. Tapos habang nagposisyon yung isang platon namin, binaba ko yung 2 platon. Hindi pa nakababa sa babaan nila. Nagkaputukan na dito sa blocking. Isang platon. Sabi nila nakarating na ang sundalo dito. Kaya barilan na. Hindi namin alam na ganun pala yung pangyayari na yun. May mga na tropa ba? Pero may 2 bomba na itinanim. 2 bomba. Yun ang nakadali sa tropa. Hindi namin alam kung anong nangyari talaga doon. Barilan lang, tapos mga 20 minutes, barilan. Pinaatras ko na yung nag-blocking. Sabi ko, atras na kayo, baka may masugatan pa sa inyo. Mahirapan tayong maglakad. Ayun ang nangyari, atras kami. Hindi namin nabalitaan kung ano nang nangyari sa mga susunod na nun. Kung may ba na tropa, wala. Basta ganun lang ang ginawa namin. Hindi namin na makabawi pala kasi pag
nagpag-update sa amin, yung mga sibilyan, sabi nila, marami palang kuan, may namatay na mga sundalo doon sa ano. Sabi ko, may namatay pala na parang laro-laro man lang yun. Na sa pindown lang man naka ano sila. Sabi, pinaatras ko nga yung kuan, nagpindown, pinaatras ko tapos na-enkwentro pa sa ano kasi sumunod yung kuan, sundalo. Nila marami ang kuan, sugatan daw, may mga namamatay. Sabi ko na, hindi namin sinasadya kung ganyan ang nangyari kasi hindi namin pakay na mag-enkwentro doon kasi low moral kami. Pero sa pangyayari na yun, doon nakabawi ang moral namin. Sa pangyayari na yun, sa enkwentro na yun. Kasi dahil sa update na ganun, may mga kuan pa rin, mga yung tawag dyan, yung mga parinti lang ng tropa namin, pwersa namin ang namamatay rin na sundalo. Yung pamangkin yung iba, yung ganyan. May nalumural sa grupo namin pero hindi lahat. Kaya yung mga nalumural, medyo nakabawi ng kunti. Medyo nakabawi. Ikaw naman? Ako, sa mga taon na yun, hindi na ako ganyan na ma-high moral kung ma-enkwentro. Wala na. Oo, wala na. Kasi naranasan ko na ang yung epekto ng bombing noon nung una. Oo. Yun ang nakapal. Ano epekto sa iyo ba nung bombing? Anong naging epekto sa iyo na pangmatagalan nung bombing na yun? Kasi ang marami ang namatay sa amin sa unit na yun. Tapos parang naramdaman ko na ang region namin parang walang bigat ng ang nila sa nangyari. Hindi parang walang pakialam. Parang walang pakialam ba sa mga ganun na Tapos, usap-usap kami ng asawa ko. Sabi ko, parang wala mang kwenta yung bombing na nangyari. Tapos, marami yung kasama na namatay. Bakit ganun? Bakit kahit sa mga assessment, hindi pinupukusan ang assessment na yun? Sabi namin. Kaya, mula nun, lumural na ako. Lumural. Kaya, ang mga enkwentro namin, yung ibang kasama, high moral na. Pero siyempre, hindi ako magpropaganda na ganito ang kuan ko kasi commander ako, malumural man din yung tropa ko. Tapos, yung ibang commander din, sa epekto na yun, na lumural din sila. Lumural. Ganon. Talagang dahil... Sa bombing na yun. Kasi ang ine-expect nyo sana na pag-usapan, ano bang kwan nyo nun na parang, ano ba? Ang gusto namin, sa pangyayari na, sa bombing na yun, dapat yung pinapangaral, binigyan ng parangal ba, yung mga namatay, tapos tulong sa pamilya, mga ganyan ba. Tapos sa sa dami ng mga encounter may namamatay, parang hindi matulungan yung pamilya kahit kabaong man lang yung parang may mga ganyan na mga pangyayari. Ganon. Nakakalomoral din yun. Oo, nakakalomoral talaga. Kung may mga ganyan na hindi maasikaso yung mga katawan ng namatay, makakalomoral. Lalo na kung commander ka. Oo, lalo na kung commander ka. Mga ganyan na Anong sinasabi na ni Mrs. mo noong mga panahon na yon? Sa ganun, kasi magkasama di ba? Palagi kaming nag-uusap. Tapos sabi niya, siyempre, political officer siya. Sa tropa, sa pwersa namin, sa unit namin, ang palagi niyang pinupropaganda is pa-high moral. Yung mga yun ang trabaho yun ang trabaho ng political officer. Hindi ka talaga magpapakita ng negatibo. Tapos, sabi niya sa akin, pag kami lang ang mag-usap, kasi dalawa kami, sabi niya, parang mali na tong takbo ng organisasyon natin. Sabi niya. Kasi may mga kasama tayo na namamatay, ganito. Tapos, ang pamilya nila, gusto nilang matulungan yung kahit sa pangkuan naman lang ng panglamay naman ng kasama natin na mamatay. Tapos, hindi natin maibigay sa pamilya nila. Tapos, ang palaging tumutulong, yung mga sundalo, dinadala sa pamilya, hinahatid, nakakabaong. Ganon ba? O mga ganun. Yung paghatid ng sundalo ng bangkay ng impi na nakakabaong ihatid sa pamilya, makalumural yun sa loob. Kasi
Buti pang sundalo, nakalaban natin, tinutulungan pa yung kahit sa libing naman lang. May mga ganyan. Pero kami, makikita namin na yung kasama namin, hindi namin matulungan kahit patay na. Grabe talaga ang kwan nun, epekto. Nasagot ba yun? Yung tanong mo na bakit hindi nila, nung Sa tagal ng panahon, nung pag-NPA ko, yung gusto kong maabot, gusto kong gawin sa buhay ko na tumulong sa walang labis, walang kulang. Hindi ko talaga naabot. Tapos parang puro pangako lang ang nagawa ko sa mga tao na tutulong ako ng ganito, tutulong ako ng ganito. Kahit sa mga kasama ko, parang puro pangako ang nagawa ko, pero hindi ko naman natupad yung gusto nila. Gusto kong mangyari sa mga tao. kasi nagsimula ka talaga para tumulong, di ba? Oo, para tumulong. Halos mabaliw-baliw na nga yung mother mo na iniwan nyo sila at nag-NPA para tumulong. Oo. Tapos di mo nagawa. Hindi ko nagawa. Sa tagal ng panahon, kahit may karanasan ako na yung ama ko malapit mamatay kasi inoperahan siya ng sa kidney. Kidney, tapos toxic goiter yung niya, sakit. Inoperahan. Tapos sinabi ko sa organisasyon, siuna ako nun, panahon na yun. Sabi ko, magpatulong sana ako sa pamilya ko kasi na-hospital, tapos kahit kunting barya man lang na ibinigay sa akin para mabigay ko sa kanya, para mapagamot. Walang natulong kahit kunti. Kaya yun din ang nakadagdag low moral sa akin. Kasi naawa na ako sa pamilya ko kasi walang nangyari sa buhay ng pamilya ko nung pagpasok ko ng NPA. Hindi man natin sabihin na totally masama, pero mag-NPA, kung sa akin lang. Pero parang walang nangyari sa buhay ko, o parang walang nangyari, experience lang ang naabot ko na sa taas ng panahon, tagal ng panahon. Experience lang talaga ang nakuha ko, naabot ko. Ang kaalaman na kung paano mabuhay na survival yung doon sa bundok, yun lang talaga ang benepisyo makuha mo. Ang kamulatan na kung paano mo i-transforma yung gobyerno, siyempre, sa teorya lang yun. Pero sa praktika, hindi mo talaga magawa. Yun ang pinakahirap. At saka makalumural yun sa taas ng panahon. Tapos, makikita mo na ang mga, yung hindi pagkaintindihan sa loob. Habang tumataas ka. Oo, habang tumataas ka, lalong makasali ka sa mga alitan nila nung una pa ng mga Kaya makalumural din yun. Ganon ang mga pangyayari na Hindi talaga naabot. 18 years ka sa loob, 2019 nagsimula ka malumural. Ngayon 2024 ka lang. 2025 ka lang lumabas. So, ibig sabihin, nagsimula ka malumural 2019, lumabas ka 2025. 6 years. Oo, matagal-tagal din na proseso. Oo, mahirap yun. Ang daling pumasok, ang hirap lumabas Oo, pala sa hirap NPA. lumabas. Ganon naman. Iyan ang pang-anim na episode